Sino nga ba talaga ang totoong nagpapatay kay General Luna? Ikalima ng Hunyo taong 1899. Sa gitna ng mainit na tanghali sa Cabanatuan, Nueva Ecija, dumating si General Antonio Luna sa headquarters ni Emilio Aguinaldo matapos makatanggap ng isang mahalagang telegrama. Kaya lang, wala roon si Aguinaldo. Dahil sa galit at pagkadismaya, nagkaroon pa ng mainit na komprontasyon si Luna laban kina Felipe Buencamino at ilang sundalo ng Kawit Batalyon. Galit na lumabas si Luna, pero habang pababa siya ng hagdan, bigla siyang hinarang ng mga sundalo ng Kawit Batalyon. Isang malakas na hampas ng bolo ang tumama sa kanya. Sunod-sunod na siyang inatake ng mga sundalong naroon. Sa kabila ng matinding sugat, pilit pa ring lumaban si Luna, matatag at matapang. Ayaw niyang bumigay hanggang sa huling sandali. Pero sa dami ng sumugod sa kanya at sa tindi ng mga tinamong sugat, tuluyan siyang bumagsak. Sa araw na iyon, napatay ang isa sa pinakamagaling na general ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo ang madalas itinuturong mastermind sa pagkamatay ni Luna. Pero sa paglipas ng panahon, may mga nadiskubre ang mga historiador. Sa pananaliksik, may mga bagong detalye, may mga bagong teorya, at may mga bagong pangalang tinuturong may kinalaman sa pagkamatay ng general. Sino nga ba talaga ang pumatay kay General Luna? Ipinanganak si Antonio Luna noong Oktubre 29, 1866 sa Binondo, Maynila. Bata pa lang, kilala na siya sa kanyang talino at husay sa pag-aaral. Kalaunan, nag-aral siya sa Espanya at naging scientist at pharmacist. Ngunit sa paglipas ng panahon, iniwan niya ang kanyang propesyon upang iaalay ang sarili sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Kalaunan, nakilala si Luna bilang isa sa pinakamabagsik at pinakarespetadong general ng Pilipinas noong Philippine-American War. Kilala siya sa kanyang matinding disiplina, husay sa paggawa ng mga plano sa laban at matapang na pamumuno sa digmaan. Tumulong siyang gawing mas organisado ang hukbong Pilipino, nagtayo ng kauna-unahang military academy sa bansa para sanayin ng mga sundalo at gumawa ng depensang tinawag na Luna Defense Line. Ito ang sunod-sunod na hukay at harang para mapabagal ang pag-atake ng mga Amerikano. Dahil sa kanyang tapang at mahigpit na pamumuno, marami ang humanga at rumespeto kay Luna. Ngunit, para sa iba, ang kanyang pagiging istrikto at prangka ang naging dahilan upang unti-unti siyang ituring na kaaway. Hindi lang sa hanay ng militar, kundi pati sa loob ng pamahalaan. Marami ang nasaktan sa kanyang matalas na pananalita at diretsahang pagbatikos, lalo na sa mga opisyal at sundalong sa tingin niya ay pabaya o kaya naman inuuna ang politika kaysa pakikipaglaban. Lalo pang lumala ang tensyon nang maparusahan niya ang ilan sa mga mismong kaalyado ni Aguinaldo. Habang tumatagal, unti-unti ring lumalim ang alitan. Isang tensyong kalaunay hahantong sa madugong trahedya sa Cabanatuan. Kung tatanungin ngayon kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Luna, marahil marami ang agad na magsasabi ng isang pangalan, si Aguinaldo, ang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit sa totoo lang, alam ni Aguinaldo kung gaano kahalaga si Luna sa hukbo. Siya mismo ang nagbigay kay Luna ng mataas na posisyon at kapangyarihang ayusin ang sandatahang lakas ng Republika. Kaya paano nga ba nauwi sa puntong ang taong pinagkatiwalaan ni Luna noon ay siya ring itinuturong nasa likod ng kanyang madugong kamatayan? Mahirap din kasing baliwalain ang sunod-sunod na pangyayaring naganap bago at pagkatapos ng pagkamatay ng general. Bago ang insidente, nakatanggap si Luna ng telegramang nag-uutos sa kanya na magtungo sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ang mismong punong himpilan ni Aguinaldo noong mga panahong iyon para sa isang mahalagang pagpupulong. Ngunit pagdating niya roon, wala si Aguinaldo. Mas lalong dumagdag sa pagdududa ng marami ang nangyari pagkatapos ng trahedya. Ang mga direktang sangkot sa pagpatay kay Luna, kabilang ang ilang miyembro ng Kawit Batalyon ay hindi napatawan ng mabigat na parusa. May ilang naimbestigahan pero wala namang naparusahan. Hanggang sa mga sumunod na taon, itinanggi ni Aguinaldo ang anumang kinalaman niya sa pagkamatay ni Luna. Sa kabila rin ng mga pangyayaring patuloy na nag-uugnay sa kanya sa krimen, hindi rin napatunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero hindi natatapos kay Aguinaldo ang mga haka-haka sa likod ng pagpatay kay Luna. Isa pang pangalan na madalas may ugnay sa misteryong ito, si Felipe Buencamino. Isang makapangyarihang politiko at miyembro ng gabinete. Kilala si Buencamino bilang mas bukas sa pakikipag-usap at posibleng pakikipagkasundo sa mga Amerikano. Isang paninindigang mariing tinututulan ni Luna na naniniwalang dapat ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan at soberanya ng bansa. Dahil sa magkasalungat nilang pananaw, madalas silang magbanggaan. Hanggang sa noong June 5 sa Cabanatuan, naroon din si Buencamino. Nagkaroon pa umano sila ng mainit na komprontasyon bago tuluyang sumiklab ang madugong insidente.
Dahil dito, hindi nakapagtatakang may ugnay rin ang pangalan ni Buen Camino sa mga hinala at usaping bumabalot sa pagkamatay ni Luna. Pero wala ring ebidensyang direktang nagpapatunay na si Buen Camino nga ang tunay na utak sa likod ng pagpaslang. Pero kung personal na galit ang pag-uusapan, hindi rin pwedeng isantabi ang papel ng ilang miyembro ng Kawit Battalion na pumaslang kay Luna sa pamumuno ni Pedro Hanolino. Maging si Hanolino ay matagal nang may sama ng loob matapos mapahiya at maparusahan nang disiplinahin ni Luna ang kanilang grupo dahil sa pagsuway sa mga utos. Sa mga sumunod na salaysay, inamin ng ilan sa mga sangkot ang kanilang partisipasyon sa pagpatay kay Luna. Ayon sa kanilang depensa, nagsimula umano ang insidente matapos ang mainit na palitan ng salita, kung saan minura, ininsulto at tinakot umano sila ni Luna. Dahil dito, iginiit nilang inatake nilang general bilang reaksyon at pagtatanggol sa sarili. Pinagtulungan ng mga sundalo si Luna na nag-iwan ng mahigit 30 sugat sa kanyang katawan. Ngunit para sa maraming historiador, mahirap paniwalaang galit lamang sa sandaling iyon ang dahilan ng pagpatay. Para sa ilan, mas malalim ang ugat nito, ang matagal ng sama ng loob, personal na galit at tensyong politikal. Kaya hindi nagtatapos dito ang lahat. Ang mga haka-haka, ang mga teorya at ang mga pananaliksik sa paghahanap sa tunay na utak ng krimen. Sugatan, duguan, pero sa kabila nito, nagawa pang makalabas ng general bago tuluyang bumagsak at maghingalo. Habang nakahandusay si Luna, may isang matandang babaeng nakasuot ng tradisyonal na saya ang dumungaw mula sa bintana at binigkas sa mga salitang, "Nagalaw pa ba yan?" Siya si Trinidad Fami, ang ina ni Aguinaldo, na ngayon itinuturong sospek sa pagpatay kay General Luna. Bagamat hindi siya opisyal ng pamahalaan o bahagi ng militar, itinuturing si Trinidad na mahalagang tao sa pamilya Aguinaldo at sa mga malalapit sa Pangulo. Bilang ina, pinaniniwalaang may impluwensya rin siya sa ilang mahahalagang usapan at desisyon sa paligid ng Malolos Republic. Ang pamahalaang itinatag ni Aguinaldo noong panahon ng digmaan laban sa Amerika. Sa loob ng maraming taon, hindi gaanong napag-uusapan ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ngunit kalaunan, dahil sa ilang testimonya at interpretasyon ng mga historiador, unti-unti siyang napasama sa mga usaping bumabalot sa isa sa pinakamadugong kabanata ng revolusyon. Dahil siya raw ang posibleng mastermind sa pagpatay kay Antonio Luna. Si Trinidad o mas kilala bilang Kapitana Tening ay sinasabing nasa kabanatuan noong araw na pinaslang si Luna. Sa ilang lumang salaysay, hindi lamang siya naroon, maaaring nasaksihan pa niya mismo ang karumal-dumal na pagpaslang sa general. Sa aklat ni Vivencio R. Jose, isa sa mga pangunahing batayan sa pag-aaral tungkol kay Luna, binanggit dito ang tungkol sa isang matandang babaeng dumungaw mula sa bintana habang nakahandusay at naghihingalo ang general. Sa isang bersyon ng kwento na iniuugnay sa salaysay ni General Venancio Concepcion, isa ring general noong panahon ng revolusyon. Mula rito ay narinig umano ang nakapangingilabot na linyang, "Nagalaw pa ba yan?" Hindi lang ang presensya ni Trinidad sa kabanatuan ang dahilan kung bakit nasasangkot ang kanyang pangalan. Ayon sa mga historiador, kilalang malapit si Aguinaldo sa kanyang ina at malaki ang impluwensya nito sa kanya, maging sa kanyang mga mahahalagang desisyon. May nagsasabing posibleng nakita ni Trinidad si Luna bilang banta. Habang lumalakas kasi ang impluwensya ni Luna sa hukbo, lalo rin siyang nagiging makapangyarihang personalidad sa Republika. Dahil sa kanyang husay sa digmaan at matinding impluwensya sa mga sundalo, may ilan na nagsimulang mangambang maaari niyang hamunin ang pamumuno at kapangyarihan ni Aguinaldo. At isa pa, dahil tumindi ang tensyon sa pagitan ni Luna at Aguinaldo, may ilang naniniwalang natakot si Trinidad na balang araw ay maaari itong humantong hindi lamang sa pagbagsak ng pamumuno ng kanyang anak, kundi maging sa kapahamakan nito. Kaya ayon na rin sa interpretasyon ni Juan Villamor, isa sa mga pinakaunang historiador na masusing nagsuri sa pagkamatay ni Luna, maaaring naimpluwensyahan si Aguinaldo ng mga dominanteng tagapayo sa kanyang paligid, lalo na ng isang babaeng hindi niya kayang baliwalain. Pero sa kabila ng matinding hinala laban kay Trinidad, hanggang ngayon wala pa ring direktang dokumento, liham o matibay na ebidensyang nagpapatunay na siya nga ang nagpapatay kay Luna. Karamihan sa mga paratang ay nakabatay lamang sa mga lumang salaysay, testimonya at interpretasyon ng mga historiador. Maging ang sikat na linyang, "Nagalaw pa ba yan?" ay patuloy pa ring pinagtatalunan. Bagamat ito ang mas kilalang bersyon, may iba ring salaysay na nagsasabing iba ang sinabi ni Trinidad. Isa pang bersyon, sinabi umano niya, "Bakit niyo pinatay ang general? Hindi niyo ba siya kilala?" May isa ring bersyon na nagsasabing, "Nagalaw pa ba yan? Mga masasama kayong tao."
Kung totoo ang unang bersyon, para sa ilan, malamig at kahina-hinala ang dating ng kanyang naging reaksyon. Ngunit kung ang ikalawa o ikatlong bersyon naman ang paniniwalaan, mas lumalabas na tila nabigla, nagulat o maaaring hindi niya rin inaasahan ang nangyari. Ang mga salitang ito ay nananatiling palaisipan hanggang ngayon. Lumabas man si Trinidad sa mga suspect, nananatili pa rin ang mga tanong na sino ang tunay na mastermind sa pagpatay kay General Luna. Sa edad na 32, tuluyang pumanaw si Antonio Luna sa bakuran ng kumbento sa Cabanatuan. Kasama niyang namatay ang kanyang aide na si Colonel Paco Roman. Matapos ang krimen, inilibing sina Luna at Roman sa Cabanatuan. Matapos mailagak ang kanilang mga labi, tila nabaon din sa lupa ang buong katotohanan sa likod ng pagpaslang sa kanila. Ngunit para sa marami, mahirap ipagsawalang bahala ang mga pangyayaring naganap. Ang telegramang nagpatawag kay Luna sa Cabanatuan, ang pagkawala ni Aguinaldo sa araw ng pagpupulong, ang pagpatay kay Luna sa kamay ng Kawit Battalion, at ang kawalan ng pananagutan matapos ang krimen. Sa dami ng hinala at tsorya, iisang pangalan pa rin ang paulit-ulit na itinuturo ng marami, Emilio Aguinaldo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin bukas ang kaso sa mata ng kasaysayan. Kung may isang bagay na malinaw sa trahedyang ito yon, hindi Amerikano ang pumatay kay General Luna, kundi kapwa niya, Pilipino. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.